Roma Kapitulo 15, versikulo 4. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagaliw ng mga kasulatan ay mangagkaroon tayo ng pag-asa. Amen. Medyo hinihingal pa. Ayan. So, ang ganda ng mga awitin natin, di ba? Amen? Amen. Sana patuloy tayo na bigyan pa ng Panginoon ng mas magagandang awitin para iawit natin sa Kanya, di ba? Amen. Kaya muli nga, gaya ng nabanggit, ang ating topic sa araw na ito ay pinamagatang ikaw ay tinawag at pinili. Ayan. Naniniwala ba tayo dyan? Ay, mukhang mahina ah. Naniniwala ba tayo na tayo ay tinawag at pinili ng Panginoon? Amen. Yan. Sabi mo sa iyong katabi, ikaw ay tinawag at pinili. Ayan. Tayo ay tinawag at pinili. Ayan. Praise God. So bilang mga tagasunod ng Panginoon, mga kapatid, tayo ay pinili ng Panginoon ng lahat ng nilikha bilang kanyang pag-aari. Amen? Ayan, tayo ay sa Panginoon. Tayo ay pinili at itinangi sa pamamagitan ni Kristo. Ayan, na ating tagapagligtas. So, lahat ng ito ay nangyari para sa isang natatanging layunin upang magpatotoo sa kabutihan ng Panginoon sa mga taong patuloy na nabubuhay sa kadiliman. Ayan. So, basahin lang natin muna ang ating verse sa araw na ito. So, 1 Peter chapter 2 verse 9 to 10. Kung meron po tayong Bible, ay sundan po natin ito or sa ating screen. Ayan. Ang sabi, muli, 1 Peter chapter 2 verse 9 to 10. Datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman, hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Na nang nakaraang panahon ay hindi bayan, datapwat ngayoy bayan ng Diyos, na hindi nagsipagkamit ng awa, datapwat ngayoy nagsipagkamit ng awa. Ayan. So, tayo mga kapatid, nang tayo ay magbalik tanaw lang tayo muna sa ngayon. Ano po? So, noong tayo ay mga estudyante. Ayan. Sino ba yung mga laging tinatawag ng teacher? Sa anong paraan tayo laging tinatawag? Recitation. Ano pa? Yung mga performance. Meron ba tinatawag dito sa mga performance? Ayan. Mukhang si Cha. Mukhang tinatawag. Hindi ba? Ayan. Ngunit, meron din namang mga panahon. For example, kailangan ng, kasi nung panahon ko, nung ako ay nag-aaral, kapag kailangan, si Kuya Lon. Kapag kailangan ng mag-e-edit, kunyari, sa school, di ba may mga school paper? Ayan, may mga graphics na pinapagawa. Si Kayolon, ang laging pupuntahan ng mga teacher. Tama ba kaya? Ayan, dahil siya ay magaling sa paggawa ng mga ganitong bagay, no? Ibig sabihin, merong importansya, meron siyang halaga sa mga guro na kaya niyang gawin, no? Kaya siya tinatawag ng mga teacher. Oy, Absalon. Absalon ba tawag sa Lon? Ayan. In the same way, dahil meron din akong ganong background, almost the same kami ni Kuya Lon. Kapag may mga ganong bagay, ay tayo ang pinupuntahan. Meron bang magagaling sa sports dito? Ayan. Isra, kapag ba kailangan ng mga player,
No? Kailangan. Kunyari sa intrams, ilalaban yung section nyo. Ayan, si Chris. Malamang, no? Ayan. So, tinatawag tayo upang maki-participate sa mga ganitong programa sa school. No? So, ano ba ang dahilan kung bakit tayo pinipili sa mga ganong panahon? Dahil tayo ay may, halaga na naidudulot doon sa pangyayari na yaon. So, may halaga ka sa grupo at ikaw ay pinipili upang mag-represent sa ganitong mga bagay. So, ang katotohanan ngayon ay pumipili ang Panginoon ng mga tao na gagamitin para sa kanyang kaharian at kadalasan, yung mga pinipili niya ay yung mga itinatakwil, yung mga isinasantabi, yung mga mahihina, upang gumawa ng mga kagilagilalas na mga bagay ayon sa kanyang pangalan. Ayan. So, napakaganda na kung iisipin, tayo rin naman ay tinawag niya at pinili. Amen? No, tayo ay tinawag at pinili ng Panginoon. Kaya nga, ang ating pamagat sa ating sermon sa araw na ito, ikaw ay tinawag at pinili. Kasi merong mga times, no, na mapapaisip ka na lang. Mapapaisip ka. For example, meron kang kakilala na talagang lasinggero, basagulero noong panahon na kakilala mo siya noon. No, tapos magulat-gulat ka na lamang ay nag-preach. Na meron ba tayong mga gantong nakikilala, no? Na parang grabe yung pagbabago sa buhay niya. Na hindi ka naniniwala, baka nagpapanggap lang yan, no? Na mapapaisip ka dahil sa tindi ng pagbabago sa kanyang buhay. Ngunit, kahit ikaw ay magkaroon ng duda sa iyong kaisipan, ngunit ang Panginoon ang siyang pumili sa mga ganitong pagkakataon at ginagamit ng Panginoon ang mga tao na hindi natin sukat akalain na gagamitin ng Panginoon. At ganoon din naman tayo, no? Siguro ikaw sa ngayon ay napakamahiyain, no? Ikaw ay takot humarap sa maraming tao, no? Na palaging kabado kapag humaharap sa stage, no? At talagang hindi mo kayang magsalita sa harap ng maraming tao. Ngunit, pagdating ng panahon, magugulat ka, gagamitin ka ng Panginoon. At ganun nga ang nangyari sa akin, mga kapatid. No? Andito ako sa inyong harapan. Ngunit, simula nung pagkabata ay meron po akong stage fright. Saan ba nagsimula yun? Yung panahon na nag-perform po kami nila Kuya nun sa baba. Doon sa, yung kinanta natin yung Ikaw Lamang. No? So, nag-perform kami sa isang festival sa baba, dyan sa court. And then, nakalimutan ko yung lyrics ng kanta. So, ayun, kabadong-kabado. Hanggang simula nun, takot na akong humarap sa maraming tao. Ngunit sa awa ng Panginoon, ay unti-unti naman itong nawala. At ganun din po kayo. Kung kayo ay mahiyain, magugulat na lang kayo, haharap kayo pag ginamit kayo ng Panginoon sa kanyang mga nais o kalooban niya. Amen? Ayan. So, kung sino yung mga nananahimik dyan ngayon, no? Sino ba? Ayan. Praise God. Tayo ay gagamitin ng Panginoon sa kanyang mga plano. Ayan. So, balikan lamang natin dito, no? Ngayon, nagkaroon na tayo ng konteksto kung bakit ba tayo tinatawag at pinipili sa mga bagay na ating ginagawa. Ngunit, ano ba ang naisiparating dito ni Peter kung bakit niya isinulat ito? Ano ba ang konteksto nung panahon niya nang siya ay sumulat ng mga ganitong bagay? Na muli, gaya ng nasulat, sabi dito, datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman, hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan, na nang nakaraang panahon ay hindi bayan,
Datapwat ngayon bayan ng Diyos na hindi nagsipagkamit ng awa. Datapwat ngayon nagsipagkamit ng awa. So ngayon, upang mas maunawahan natin yung kahalagahan ng sinabi dito ni Apostle Peter, ay kailangan nating maunawaan ang konteksto na kung saan siya sumusulat. No, kanino ba ito ipinaparating? So, nung mga panahon po na ito, ang Israel ang mga Israelita ay nagkalat na sa iba't ibang parte ng mundo. No, ipinakalat na sila ng Panginoon. At dahil dito, nagkakaroon ng mga oras o sitwasyon na makikilala talaga o nakikita ng mga tao kung sino yung mga Israelita, kung sino yung mga tinawag na bayan ng Diyos. Bakit? Dahil gaya nga ng isinulat nito ni Peter sa liham na ito ay para sa isang grupo ng Kristiyano na kumalat doon sa bandang hilaga ng Asia Minor noong panahon nila. So, itong mga Kristiyano na ito ay kilala doon sa mga lugar na ito bilang mga banyaga, no? So, for example, makakita tayo ng foreigner dito sa Pilipinas. Di ba kitang-kita natin yung kaibahan? Amen? No? Kitang-kita natin yung kaibahan nila sa itsura at ganun din naman sa kanilang mga kultura, sa kanilang mga galaw. So, ang nangyari sa mga taong sinusulatan dito ni Peter ay binibigyan niya sila ng kalakasan. Dahil nga, sila ay hindi nakihalo sa mga tao kung saan sila nagtungo. Ibig sabihin na natili at namutawi ang kanilang pagiging Kristiyano nang sila ay makalat sa iba't iba pang mga lugar. Dahil kung tayo, for example, pupunta tayo sa Saudi o pupunta tayo sa Dubai, di ba? Mataas ang tsansa na tayo ay sumunod sa mga bagay na dapat gawin doon. Tama? Kasi, syempre, iiwasan mo na ikaw ay, mahuli o mapagalitan o maging iba sa mga tao doon. Ngunit sa panahon na ito, ay ang mga Israelita o ang mga Kristiyano sa panahon na iyon ay hindi sila umangkop sa kung ano ang nasa lugar nila. Sila ay nanatili sa kanilang pananampalataya, sa kanilang mga gawa na naayon sa kalooban ng Panginoon. So sila ay malinaw na nakikilala. At iyan ang eksaktong nais ng Panginoon. Bakit? Dahil nais ng Panginoon na maipakilala natin ang kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. So yung karangalan niyaong tumawag sa atin mula sa kadiliman. So kahit na maraming nakaranas ng pagdurusa, pagkukutya, ay patuloy pa rin sila na nagpapakatatag. At dahil nga dito, sinulatan sila ni Apostle Peter upang sila ay mas maging matatag pa at mas maging matibay habang sila ay nabubuhay upang mas maipakalat pa ang salita ng Panginoon. So, naglalayon si Apostle Peter na palakasin ang kanilang pananampalataya. So, ito ay sulat para sa mga Israelita sa bandang hilaga ng Asia Minor. Ngunit sa panahon natin, ito rin naman dapat ay magbigay kalakasan sa atin, no? Na gaya nga ng sabi sa nasusulat, no? Do not conform to the pattern of this world. No, wag daw tayo makiayon sa mga bagay na makamundo. Dahil tunay nga na napakadali nitong mangyari sa panahon natin, no? Dahil sa internet, dahil sa social media, dahil sa society na ating ginagalawan, madali nating i-compromise yung mga bagay na dapat nating ginagawa. Ngunit hindi natin ginagawa dahil sinasabi ng society o ng nasa paligid natin na mali ito, na nakakahiya ito, no? Isa dito ay ang
Sabi sa atin na ipalaganap natin ang salita ng Panginoon. Ngunit kapag tayo ay gagawa nito, maaaring tayo ay makaramdam ng hiya. 'Di ba? Dahil hindi naman normal itong ginagawa natin. No? Ngunit lalo na kung tayo ay napapaligiran ng mga ibang pantanging pananampalataya, no? Kung hindi tayo napapaligiran ng mga taong parehas sa ating pananampalataya, tayo ay maiilang. So, lalo na sa mga kabataan ngayon. Ayan. So, mahalaga na tayo ay paalalahanan na tayo ay pinili at tinawag ng Panginoon upang gawin ang kanyang mga kalooban. Ayan. So sa loob ng talata na binasa natin, mayroon po tayong 3 partikular na bagay na dapat maalaman dito na nais gawin ni Apostle Peter. No? Una ay paalalahanan tayo. Pangalawa, hamunin tayo. At pangatlo, upang palakasin tayo. So kung matatanggap natin ang bawat isa sa mga ito para sa ating mga sarili ngayon, ay mauunawaan natin ang kahalagahan ng pagpili ng Panginoon o kung bakit tayo pinili upang gamitin niya tayo. At mas magiging masigasig tayo sa ating pagmamatagumpay sa mga bagay na ating gagawin ayon sa kalooban ng Panginoon. Ayan. So ngayon, ang unang bagay muli ay ang paalala ng Panginoon sa ating nakaraan. Nagaya ng sinabi natin kanina, no? Ang unang bagay na ginawa ni Peter sa kanyang pagsusulat ay simpleng sinusubukan niyang paalalahanan ang mga tao na patungkol sa kanilang nakaraan. Na sinabi niya sa mga Israelita na ito, sa mga Kristiyano na ito, na sila ay isang hinirang na bayan. No? Sa verse 9, na sinabi ni Peter dito, kayo ay mga maharlikang pari, no? May pagkasaserdote. Isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman. So, dito ipinapaalala ni Apostle Peter sa mga Israelita na nagkalat na kayo, kahit na kayo ay hiwa-hiwalay, no? Nagkalat kayo sa buong mundo, kayo pa rin ay bansang hinirang o bayang hinirang ng Panginoon. Kayo ay makaharing, sa verse 9, kayo ay isang makaharing, may pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos. So binibigyan niya ng paalala ang mga Israelita na ito na kahit anong mangyari sa inyo, tunay ang pangako ng Panginoon na kayo ay kanyang iingatan, na kayo ay kanyang bansang pinili at pag-aari o sariling pag-aari ng Panginoon. So, ang susi upang ibuod ang lahat ng sinisikap dito ni Apostle Peter ay upang paalalahanan ng mga Kristiyano na ito tungkol sa mga bagay na dapat nilang isipin palagi na sila ay sa Panginoon. Dahil kung hindi nila ito, kung ito ay makakalimutan nila, sila ay manghihina, number 1, at sila ay possible na mag-compromise o makihalubilo na lamang sa mga kung ano ang nakapaligid sa kanila. So, binibigyan ng emphasis dito ang parte kung saan sinabi niya na kayo ay bayang pag-aaring sarili ng Diyos. So, sariling pag-aari ng Panginoon. So, isipin natin yan, sandali, mga kapatid. No? Sa panahon natin ngayon, nasa bagong testamento na tayo. Sa panahon natin ngayon, ay hindi na lamang Israelita ang pinili ng Panginoon. Tayo naman
ay nabigyan din naman ng tsansa. Amen? So tayo ay tinawag din naman ng Panginoon dahil tayo ay kanyang gagamitin ayon sa kanyang kalooban. Tayo ay tinawag niya sa kadiliman upang maranasan ang kanyang kaliwanagan. Masarap isipin, no? Na tayo ay parte ng kaharian ng Panginoon. Amen? So kung tayo ay tinawag at pinili ng Panginoon, dapat naman naisin natin na tayo ay manatili din naman doon. Di ba? So, tayo ay sariling pag-aari ng Panginoon. Ayan. So, basahin din natin ang sinabi sa Jeremiah 32, verse 38 to 39. 38, at sila'y magiging aking bayan, at ako'y magiging kanilang Diyos, at bibigyan ko sila ng isang puso at ng isang daan, upang sila'y matakot sa akin magpakailanman sa ikabubuti nila at ng kanilang mga anak pagkamatay nila. So makikita natin dito na ito ay isang pangako ng Panginoon sa kanyang bayan mula sa lumang tipan bago pa dumating si Jesus, no? Si Jesucristo dito sa mundong ito. So itong pangako na ito, simula pa nung una hanggang sa panahon ng mga Israelita, nang mabuo ang Israel, hanggang sa panahon na dumating si Jesucristo, hanggang sa panahon natin, mananatili ang pangako na ito ng Panginoon. Na ito nga ay nananatili hanggang sa sinabi ni Peter dito sa 1 Peter, na dahil sa landas na nilikha ng Panginoong Jesus upang magkaroon tayo ng access, no? Magkaroon ng access ang lahat ng mga tao sa mundong ito upang makilala ang ating Ama na makapangyarihan sa lahat. No, dahil dito sa sakripisyo na iginawa ng Panginoon sa kanyang bugtong na anak, tayo din naman ay naging parte na ng kanyang kaharian. So nauunawaan ba natin ang punto na ito, mga kapatid? Na hindi lamang ang unang tinawag ng Panginoon na Israel, ang bayan na ito, ang nananatiling pinipili ng Panginoon, bagkus lahat ng mga tao ay nagkaroon ng kakayahan upang tawagin na ang Panginoon ay ang Panginoon na kanyang tagapagligtas. So ibig sabihin, tayo ay parte na ng covenant ng Panginoon sa panahon natin ngayon. So nang pinili tayo ng Panginoon, hindi lang ibig sabihin na tayo ay kanyang bayan, ngunit ito rin ay nangangahulugang siya ang ating Diyos, no? Siya ang buhay na Panginoon na ating sinasamba, hindi lamang dahil for example, sinasamba natin sa panahon ng mga bago dumating ang mga Spaniards, ang sinasamba ng mga Pilipino ay ang araw, ang hangin, ang ulan, no? Ngunit higit pa diyan ang sinasamba natin dahil ang sinasamba natin ang siyang gumawa ng lahat ng mga bagay na ito. At kung siya ang Panginoon mo, ano pa ang mas makakahigit doon, no? So kahit anong problema, kahit anong sakuna ang ating maranasan, kung naniniwala ka na ang Panginoon, ang siyang Panginoon mo, walang makatatalo at makapagpapahina sa iyo. Amen? Ayan. So dapat malinaw yan sa atin, mga kapatid. Dahil maraming tsansa sa ating buhay na maaaring ang mundo na ginagalawan natin ang siyang magtakwil sa atin. No? Ibig sabihin, kung ano ang mga bagay na ginagawa o gusto nila sa mundong ito, maaaring ito ay ibang-iba sa dapat na nais mo bilang Kristiyano.
So, ibig sabihin, itatakwil ka sa mga samahan. Kung ikaw ay kilala bilang Kristiyano, no? Kung ikaw ay kilala bilang nagsasamba linggo-linggo, ikaw ay nagsiserve sa simbahan linggo-linggo, no, para sa Panginoon, isasama ka ba nila kapag sila ay nagiinuman? No? Kung ikaw ay kilala bilang Kristiyano na nagsiserve linggo-linggo, isasama ka ba nila sa club? Diba? So, makikita mo yung difference eh. Kung ikaw ay kilala bilang Kristiyano, may mga panahon na ikaw ay hindi talaga isasama sa mga makamundong bagay. Dahil hindi ka naman doon nagmumula. No? Hindi ka dapat doon din naman nanggagaling. So ang mga bagay na ito, kahit man itakwil tayo ng mundo, ay tumingin tayo na mas higit sa mga bagay na makalangit. No? Ito ay nakafocus sa kung saan tayo dapat nakafocus. No? Nakafocus tayo sa mga makalangit na bagay. Gaya ng sinasabi ko palagi, no? Kung ikaw ay kung ikaw ay sa Panginoon, dapat 100% ka sa Panginoon. Kung ikaw ay sa mundo, 100% ka rin sa mundo. Dahil ayaw ng Panginoon ng 50-50, no? Ayaw ng Panginoon ng 100% ka sa mundo, ayaw din ng Panginoon na ikaw ay, maligamgam. O dapat ikaw ay nagiinit, nagliliyab, no? Nagliliyab dapat tayo sa pagpupuri sa Panginoon at pananampalataya sa Panginoon. Amen? Ayan, nagliliyab. Ulitin nga natin yan, nagliliyab. Ayan, nagliliyab dapat tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. So, tandaan natin ito ngayon. Ikaw ay Kanya at pinili ka ng Panginoon. Ayan ang paalala lagi sa atin, no? Simula pa noon hanggang ngayon, ikaw ay tinawag at pinili ng Panginoon ayon sa kanyang kalooban. No, simula pa nung una, pangako yan ng Panginoon sa mga nananampalataya sa Kanya. Lalo na ngayon sa panahon natin. Pangalawa, tanggapin natin yung hamon. No? Ano ba ang hamon na ito? Itong hamon na ito ay upang hamunin ang mga nakakalat na Kristiyano. No, ibinibigay niya sa kanila, o sa panahon nito nung isinulat nito ni Peter, binibigyan ng hamon ni Apostle Peter ang mga Kristiyano na nagkalat, lalo na sa mga tao sa bandang Hilaga. No? Binibigyan niya sila ng, o hinihikayat, o hinihamon sila ni Apostle Peter upang ipalaganap ang, sabi niya sa verse 9, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Na nang nakaraang panahon ay hindi bayan, datapwat ngayon bayan ng Diyos, na hindi nagsipagkamit ng awa, datapwat ngayon nagsipagkamit ng awa. So, sina-challenge niya itong mga Kristiyano na ito na ipalaganap ang karangalan ng tumawag sa kanila mula sa kadiliman. So, naging mission nila ito. At sa paggawa nito, ito rin naman ay nagiging mission natin sa panahon natin. No? Nagiging mission natin na ipalaganap ang karangalan, ang kabutihan, ang magandang balita ng Panginoon sa mga tao na hindi pa sumasama sa kaliwanagan. Ibig sabihin, nananatili pa sila sa mga bagay na makamundo. So, tayo ay binibigyan ng Panginoon o binibigyan din naman ng gaya ng nasusulat ng pagsubok o hamon upang tayo ay maging parte dito. Na tulungan natin na maipalaganap pa ang salita ng Panginoon. Ayan, katulad ng sinabi niya sa kanila na sila ay mamuhay sa gitna ng mga pagano, kahit na akusahan sila ng paggawa ng mali, ay makita nila
ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang Panginoon. So huwag silang makibagay sa mga bagay na ginagawa ng mundo. Bagkos sila ay manatiling kakaiba at namumutawi ang kabutihan ng Panginoon sa kanilang mga gawa, sa kanilang pamumuhay. So, sa pamamagitan nito, yung mga tao na nasa mundo ay makikita kung ano ang kabutihan na ibinibigay ng Panginoon. At hanggang sa magkaroon ng panahon na sila ay magbago rin naman ayon sa kalooban ng Panginoon. So, malinaw dito mga kapatid na tayo bilang mga Kristiyano ay hinahamon din naman. Ano ba yung ginagawa natin? No? Individually, hindi lang linggo-linggo, individually, ano ba yung mga ginagawa natin upang maipamahagi ang salita ng Panginoon? No? Tayo ba ay nakikisama sa mission na ito? Tayo ba ay tumutulong sa nais o sa kalooban ng Panginoon? No, magandang itanong natin yan sa ating mga sarili. Kung wala ka pang sagot diyan, ay subukan mong tanungin ang iyong sarili. Ano ba ang magagawa ko upang makatulong ako na ipalaganap ang salita ng Panginoon? No? Kasi ang hamon na ito ay upang tayo ay makapag-isip-isip. Tayo ay muni-muni sa kung ano ba ang nais ng Panginoon na gawin natin. No? Kasi lahat tayo ay may kanya-kanyang parte sa gawaing ito. No? Mayroong, gaya nga ng parte ng katawan, merong kamay, merong paa, merong mata, merong tenga. No? At iba't iba ang function niyan. Iba-iba ang ginagawa niyan. Ngunit ang ulo ng lahat ng parte ng katawan na ito ay dapat ang Panginoon. No? So kung ano ang gagawin ng kamay mo, dapat nakaayon sa kalooban o iniisip ng ulo. Amen? So dapat tayo ay sumunod sa kalooban ng Panginoon. Ayan. So pangatlong bagay na nais dito na gawin ni Apostle Peter sa kanyang sulat sa mga Kristiyano na nagkalat ay upang sila ay bigyan ng kalakasan. Na sila nga ay nung nakaraang panahon hindi bayan ng Panginoon, no? Bagkos naging bayan ngayon at hindi sila nagsipagkamit ng awa, datapwat. Ngayon, nagsipagkamit na ng awa. So nagkaroon ng pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan at sa kanilang mga kakulangan. So huwag nilang sayangin ang pagpili ng Panginoon. Manatili sila dapat na malakas at namumutawi ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. At ganun din naman tayo. No? Sa panahon natin ngayon, maraming mga bagay ang maaaring makapagpahirap sa ating upang patuloy na tahakin ang kalooban ng Panginoon o ang mga ninanais ng Panginoon na dapat nating daanan. Maraming mga challenges, maraming mga hangin na mararamdaman natin. So dapat tayo ay maging malakas. Huwag dapat tayong makiayon sa mundo. Ayan. So bigyan din natin ng panahon upang basahin natin ang nasusulat sa Matthew chapter 22 verse 1 to 14. Dito makikita natin na sinasabi, marami ang tinawag, ngunit konti ang pinili. Ayan, marami ang inimbitahan sa kaharian ng Panginoon. And basahin natin ito. Ito ay patungkol sa parable of the wedding. Ayan, so, sama-sama natin itong basahin. Verse 1. At sumagot si Jesus at muling pinagsalitaan sila sa mga talinghaga na sinasabi, tulad ang kaharian ng langit sa isang hari
na naghanda ng piging ng kasalan ng kaniyang anak na lalaki. At sinugo ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa piging ng kasalan. At sila'y ayaw magsidalo. Imagine niyo, hari na yung nag-iimbita, no? Iniimbitahan ng hari yung mga tao sa paligid niya upang sumama sa handaan o piging upang i-celebrate yung kasal o kasalan ng kanyang anak na lalaki. So sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa piging ng kasalan at sila'y ayaw magsidalo. Muling nagsugo siya sa ibang mga alipin na sinasabi, "Sabihin ninyo sa mga inanyayahan, narito, inihanda ko na ang aking piging. Pinatay ko ang aking mga baka at mga hayop na matataba. At ang lahat ng mga bagay ay nahahanda na. Magsiparito kayo sa piging ng kasalan." Datapwat, hindi nila pinansin. At sila'y nagsiyaon sa kanilang lakad. Ang isa'y sa kanyang sariling bukid, ang isa'y sa kanyang mga kalakal, at hinawakan ng mga iba ang kanyang mga alipin, at sila'y dinuwahagi at pinagpapatay. So grabe yung pagkaayaw sumama, no? So yung iba daw, inimbitahan sila pero ayaw nila. Mas inuna nila yung mga gusto nilang gawin, no? Yung iba, pumunta sa kanilang mga sariling bukid, yung iba sa kanilang mga kalakal, at yung isa talagang ayaw, no? Dinuwahagi pa niya o pinagsisira yung mga damit, at yung iba ay pinatay. Yan. Datapwat, ang hari ay nagalit at sinugo ang kanyang mga hukbo at pinuksa ang mga mamamatay taong yaon at sinunog ang kanilang bayan. Nang magkagayoy, sinabi niya sa kanyang mga alipin, "Nahahanda ang kasalan, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Magsiparoon nga kayo sa mga likuang lansangan at anyayahan ninyo sa piging ng kasalan ang lahat niyong mga sumpungan." So lahat ng mga tao ay iimbitahan na nila sa lahat ng lansangan. So kahit saan, kung sino ang makita nila. At nagsilabas ang mga alipin niyaon sa mga lansangan. At kanilang tinipon ang lahat nilang nangasumpungan, masasama at mabubuti, at napuno ng mga panauhin ang kasalan. Datapwat pagpasok ng hari upang tingnan ang mga panauhin, ay dooy nakita niya ang isang tao na hindi nararamtan ng damit kasalan. At sinabi niya sa kanya, "Kaibigan, ano't pumasok ka rito na walang damit kasalan?" At siya'y naumid. O speechless daw, hindi nakapagsalita. Nang magkagayoy, sinabi ng hari sa mga naglilingkod, "Gapusin ninyo ang mga paa at mga kamay niya at itapon ninyo siya sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Sapagkat marami ang mga tinawag, datapwat kakaunti ang mga nahirang." Ayan. So napakaganda na magkaroon tayo ng isang linggo na pag-aaralan natin ito ng mas malalim, no? Ngunit to summarize it all, no, ang talinghaga na ito ay patungkol sa mga iniimbitahan sa kaharian, ngunit ayaw nila, no? Ayaw nilang tanggapin ang imbitasyon ng Panginoon. At meron ding isa dito na umattend, no, sa verse
11. So datapwat pagpasok ng hari upang tingnan ng mga panawin ay doon nakita niya ang isang tao na hindi nararamtan ng damit kasalan. So sa panahon kasi nila mga kapatid, ang kultura ng Israelita kapag mayroong mga ganitong kasalan, mayroong ganitong mga imbitasyon, ay ibinibigay mismo ng nag-imbita ang kanilang mga kasuotan. Ibig sabihin, meron ng nakahanda na dapat nilang damit bilang inimbitahan sa ganitong mga piging. No? So kung ikaw ay maaring hindi niya gusto yung damit o maaring hindi talaga siya imbitado ngunit pumasok siya doon sa piging na ito, ay pinarusahan siya. No? At sinabi niya sa kanya, kaibigan, ano't pumasok ka rito na walang damit kasalan? At siya'y naumid, hindi siya nakasagot. No? Nang magkagayi sinabi ng hari sa mga naglingkod, gapusin ninyo ang mga paa at ang mga kamay niya at itapon siya sa labas. So, pinalabas siya dahil hindi siya sumunod sa kasuotan at hindi rin naman siya, maaring hindi siya imbitado sa piging na ito. Bilang mga Kristiyano, tayo rin naman ay dapat may mga kadamitan. No? Bilang tinawag at pinili ng Panginoon, may damit na dapat tayong sinusuot. No? Doon sa Ephesians na binabasa natin palagi. Yan. So, ang emphasis dito mga kapatid ay yung nasa verse 14 na dapat nating tandaan. Sapagkat marami ang mga tinawag, datapwat kakaunti ang mga hinirang. Ibig sabihin, marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. No? Gaya ng sa sitwasyon nung unang parte ng parable. Marami ang tinatawag, marami ang imbitado, ngunit sila mismo ang ayaw pumunta sa imbitasyon na ito. Bakit? Dahil inuuna nila ang ang kanilang mga sariling kalayawan. Maaring pinipili nila ang kanilang mga kalakal. Maaring pinipili nila ang kung anong mas makabubuti sa kanila. So magandang paalala ito mga kapatid, na tayo ay tinawag ng Panginoon. Tayo ay tinatawag palagi ng Panginoon. At tayo rin naman ay pinipili ng Panginoon. Dahil yan ang pangako niya. No? Ano ang dapat nating gawin? Tayo ay dapat tumanggap. No? Kung hindi mo tatanggapin, kung hindi mo bubuksan ang pinto sa iyong puso upang papasukin ng Panginoon, papaano gagalaw ang Panginoon sa iyong buhay? No? Paano mangunguna ang Panginoon sa iyong buhay? So, ito ay paalala sa atin, no? Na lalo pa nating naisin ang presensya ng Panginoon. Lalo pa nating naisin ang mga bagay na makalangit over bagay na makamundo, no? Mas naisin natin na tayo ay nasa presensya ng Panginoon. Amen? Ayan, so dapat nating tandaan iyan palagi, mga kapatid. So habang pinag-uusapan din natin ito, no, yung pagiging hinirang at tinawag ng Panginoon, hindi dapat natin makalimutan na may mga tao sa ating paligid na naghihintay ding marinig ang mabuting balita. No? Na tayo ay pinili hindi lamang sa ating sariling kaligtasan, kundi upang maging tagapaghatid ng upang maging tagapaghatid ng pag-asa at liwanag na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Ganon din naman sa iba. So sabi nga sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20, sabi dito mga kapatid, kaya't humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan ninyong silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ito ang iniwan na misyon
ng Panginoong Jesus sa kanyang mga apostles. At ganun din naman, ito ay dahil nagiging parte na tayo ng kaharian ng Panginoon, ito rin naman ay nagiging mission na rin natin, mga kapatid. So, pwede ko bang i-challenge ang lahat ng narito? No? Next week, mag-imbita tayo ng isa. Kung isa-isa tayo mag-iimbita ng isang tao. No? Kaya ba natin yon? Mag-imbita tayo ng isang tao. O maaaring hindi natin palaging nakikita dito linggo-linggo, no? Kahit sino, mag-imbita tayo ng isa. No? Mag-imbita tayo ng isa. Next week, tignan natin, maaaring makapagtanim tayo ng ng buto, no? Na mag-grow ayon sa kalooban ng Panginoon. Maaaring ito ang panahon upang mas lumawak pa ang makarinig ng salita ng Panginoon. So, makakaasa ba ako dyan? Isa. Ayan. Ayon sa kalooban ng Panginoon, no? Kung makaimbita tayo ng isa, ilan tayo ngayon dito? Sabihin natin 15, 16, 20. Plus 1, plus 1, plus 1 lahat, no? Times 2. Hanggang labas na. So, kung makapag-imbita tayo at talagang sasama sila, no? Edi maganda yan ayon sa kalooban ng Panginoon. Dahil gano'n naman ang paglago, no? Nagsisimula ito sa pag-imbita. Sa paglago ng sambahan, ng ating samahan, ay nagsisimula ito sa isang imbitasyon. At ang imbitasyon na ito ay makakatulong upang mas lumago rin naman sila. Ngunit dapat din nating tandaan, mga kapatid, tayo dito sa Smyrna Christ Church, tayo ay lalago kapag tayo mismo ay malago. No? Hindi magbubunga ang puno kung hindi siya malago. Kung mayroong mga bunga ang isang puno, malalaglag yung mga bunga at itong mga bunga na ito, yung buto nito, magkakaroon ulit ng ibang puno. No? So, ibig sabihin, kung may puno na malago, maaring magkaroon ng plantation, kumbaga. No? Magkakaroon ng bunga at yung mga bunga, mayroong buto na mas magkakaroon pa ng iba't ibang mga puno sa paligid nito. No? At aalagaan natin sila ayon din naman sa kalooban ng Panginoon. So tayo mismo dapat ay lumago spiritually, emotionally, ayon sa kalooban ng Panginoon. At kung tayo ay malago na, makakatulong tayo sa iba upang mas lumago din naman sila. So yun lamang po, mga kapatid. Dapat nating tandaan, tayo ay tinawag at pinili ng Panginoon. At ang iba rin naman ay patuloy na tinatawag ng Panginoon. Tayo ay maging instrumento upang tawagin sila at upang piliin nila ang Panginoon. Kaya magandang umaga sa Panginoon at magandang umaga sa ating lahat. Ito lamang po ang ating pag-uusapan sa linggong ito. Praise God. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihana ng inyong puso, ni matakot man. Layuan ninyo ang bawat anyo na masama at pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan. At ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan na ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo.